mag-devotion po muna tayo. Pwede po muna kayong umupo pang habang kwan. At may babasahin lang po ako. Saglit lang naman po to, mga 10 minutes, yari na po to. Ano po? Dito po sa 2 Corinthians chapter 9, verse 15. Meron akong bayaw nyo yata yun, yung palagi kong kasama na pag nagiinom kami nung araw nagdidiskusyonan kami pagdating sa Bible verse. Kapatid mo yung, di ba yung nag-abroad na bumalik? Oh, yeah. Baka si Juan yung Kuya Bong. Basta yung doon tayo sa Sullivan dati, yung maalala mo, yung kainuman ko lagi. Si Kuya Bong. Kuya Bong. Yun. So, tinuloy-tuloy ko na. Tinanggal ko na yung alak, tinuloy-tuloy ko na to. No? So, para hindi naman tayo. Sabi niya rito sa 2 Corinthians 9:15, thanks be unto God for His unspeakable gift. Ano po yung sa Tagalog niya? Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na di masabi. Ano po yung kaloob na di niya masabi? Pero bago po yan, manalangin po muna tayo. Dakila naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon, na narito po kami upang magtipon-tipon, upang bigyan ng kahulugan po ang kapanganakan po ninyo. At sa gabing ito, Panginoon, bago po kami kakain ng mga pampisikal na pagkain, dalangin ko, O Diyos, na basbasan mo ang espiritual na pagkain na aming kakainin. Even Lord, ang iyong mensahe sa gabing ito, na kung saan, Panginoon, kami nagkatipon-tipon dito upang mag-aral po ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, samahan mo kami sa gabing ito at bilang tagapagsalita ng iyong mensahe, Panginoon. Loobin mo, Panginoon, ang Espiritu Santo, ang siyang manguna sa akin, upang ang lahat ng aking sasabihin, Panginoon, ay manggaling po sa iyo. Maraming salamat at sa lahat ay aming dalangin, Jesus' name. Amen. Alam niyo po ba, no, sisimulan po natin yung ating pag-aaral, no? Ano po ba yung regalo ng Christmas? Diba? Lagi po natin sineselebrate every 25th day of the December, no? Pero ano po ba yung regalo kung bakit meron tayong Kristo? Muling panganakan. Muling kapanganakan. So, alam niyo po ba ang dahilan kung bakit meron tayong Kristo? Kung bakit may Christmas? Kasi po tayo ay makasalanan. Yan po yung katotohanan. Kung bakit si Kristo dumating dito sa sanlibutan upang iligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. Dahil lahat po tayo ay makasalanan. Kaya ang title po ng ating pag-aaralan ay The Gift of Christmas. Ano ba yung regalo? Unang-una, ang regalo po sa atin ng Diyos ay yung kanyang anak. Ano po? Sino yung anak ng Diyos? Si Kristo. Sabi niya po rito sa libro ng Isaiah, chapter 9, verse 6, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Yan po si Kristo. The Prince of Peace, the Everlasting Father. Kaya po tayo nagsa-celebrate ng Christmas. Dahil nga po yung regalo ng Diyos sa atin ang kanyang anak. Sabi pa niya po dito sa Matthew 1:23, Behold, a virgin shall be with child and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which is interpreted is God with us. Ano pong ibig sabihin? Ano po? Ang Diyos po, no, ay lagi nating kasama. Kaya nga tayo nagse-celebrate ng Christmas dahil merong Kristo na may panganak. Alam niyo po ba yung pangalang Jesus, kung anong ibig sabihin? Ang Jesus po, ang ibig sabihin niya ay the Savior. Ang Emmanuel po, ang ibig sabihin niya, that God is with us. Pangako ng Diyos, ano po, na iligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. Ang unang regalo niya po sa atin, ito po yung sineselebrate natin, which is Christ. Kaya nga merong Christmas. Ano po? Pangalawa, ang kanyang pangalawang regalo kung bakit dumating si Kristo po rito ay yung kaligtasan. Saan po tayo ililigtas? Sa tiyak na kapahamakan. Alam niyo po ba na lahat tayo ay makasalanan? Naniniwala po kayo doon. Kasi sabi po ng Biblia, kapag ikaw ay hindi mo inamin kayo makasalanan, sabi niya, dinadaya mo ang iyong sarili. Sapagkat tayo ay lahat ay makasalanan. At wala pong makarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi niya po sa Roma 3:10, There is no righteous, no not one. Walang matuwid, wala ni isa. No po? Pero sabi niya po sa Roma 6:23, sabi niya po diyan,
Basahin po natin, ano, para mas maliwanag po nating sabi niya sa Roma 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Di ba po makasalanan tayo? Ano po yung kabayaran natin? Kamatayan. Di ba po? Maliwanag po ang sabi ng Bible. Kamatayan. Pero ang sabi niya po sa bandang huli, but the gift of God is, sabi niya dyan sa Roma 6:23, but the gift of God is eternal life. Buhay na walang hanggan. Na po, through Jesus Christ. Unang-una, kung natatandaan niyo po, ano yung regalo ng Christmas? Una, yung kanyang anak. Pangalawa, ano yung regalo na pangalawa is yung regalo ng eternal life, which is the salvation. Alam niyo po ba, diba sabi ko, lahat tayo ay pwedeng mapunta sa infierno. Dahil nga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sino pong walang kasalanan dito? Nga po, magtaas nga po kayo ng kamay. Sino pong walang kasalanan dito? No? Daw Baby daw. No? Alam niyo po, even bata may kasalanan na po yan. Sabi ko, dati po po lang Ano ako po? may kasalanan. Nasa sinapupunan pa lang po yan, may kasalanan na po yan. Yan po yung sabi ng Bible. No? Kaya po, ang regalo ng Christmas, kung bakit tayo nagse-celebrate, dahil nga kay Kristo. Ngayon, kung walang Kristo, wala tayong celebration ng Christmas. Ano po? So, sa madaling sabi po, no, kapag ikaw ay namatay at hindi mo kinalala si Kristo, ikaw ay pupunta sa lugar ng impyerno. Yun po yung katotohanan. Pag hindi mo siya kinilala. Sabi niya po sa John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ang sino mang manampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto niyo po bang tanggapin ang Panginoong Hesukristo at magkaroon ng buhay na walang hanggan? Gusto niyo po? Sige po. Meron pong paraan. Ano po? Ang tao hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili, pero ang Diyos magliligtas. Unang-una, alam nating makasalanan tayo. Pangalawa, kailangan lang po natin humingi ng tawad. Hindi po katulad sa iba na isa-isahin mo yung kasalanan mo. Dito hindi. Hihingi lang po tayo ng tawad. Po. Pangatlo, tanggapin natin si Kristo sa ating puso bilang Diyos natin at sariling tagapagligtas. Sa papanong paraan po, sa pamamagitan ng panalangin. Wala pong bayad dito, hindi po ako maniningil sa inyo. Bago po natin simulan yung pagkain na pisikal, ito po yung gusto ko muna ipakain sa inyo. Ano po? So, sa lahat po ng gusto ng kaligtasan na binigay ng regalo ng ating Panginoong Hesukristo, pumikit po tayo at yumuko at sisimulan na po natin ang panalangin. No? Sige po, pumikit tayo. Lahat po, dapat sumunod po kayo sa panalangin. Ano po? Na maririnig ng aking tenga na kayo po ay talagang nananalangin sa Diyos. Sa puso niyo po siya babanggitin. Sundan niyo po ako. Dakila kong Diyos, Kita kong Diyos. maraming salamat po Maraming salamat po. na sa gabing ito, Sa gabing ito, nalaman ko nalaman ko ang buhay na walang hanggan. ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat po Maraming salamat po sa binigay mong pagkakataon sa binigay mong pagkakataon. sa oras po na to. Sa oras na Nalaman ko po nalaman ko po na ako na ako ay makasalanan. ay makasalanan. Naamin ko po ito Inaamin ko po ito sa inyong harapan. sa inyong harapan. Nagpapakumbaba po ako, Nagpapakumbaba po ako, lumalapit sa inyo, lumalapit sa inyo, humihingi ng tawad humihingi ng tawad sa lahat sa lahat ng aking kasalanan. ng aking kasalanan. Binubuksan ko po Binubuksan ko po ang aking puso. ang aking puso. Pinapapasok ko po kayo Pinapapasok po kayo bilang Diyos ko bilang Diyos ko at sarili kong at tagapagligtas. sarili kong tagapagligtas. Ikaw po Ikaw po ang maghari sa buhay ko. ang naghari sa buhay ko. Maraming salamat po. Maraming salamat po. At itong lahat At itong lahat ay dalangin namin ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po. Ngayon po, sabi po ng Bible,
For as many as receive him, he gave them the power to become son of God. Yan po sabi niya sa John 1:12. Ibig sabihin po, ngayong tinanggap niyo yung Panginoong Jesucristo, ngayon ang pangalawang kapanganakan ninyo. Yung born again po, hindi po religion Ang born again po ay pangalawang kapanganakan kung saan tinanggap niyo yung Panginoong Jesucristo. Dati po tayong patay sa Espiritu, ngayon po anak tayo ng Diyos. Yun po yung gift na binigay sa atin. Eternal life. At sa gabing ito po, papanalangin ko na po ang pagkain. Ano po? Panalangin po tayong ulit. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagkain spiritual na amin pong nakain sa gabing ito. Salamat Lord sa katagumpayan at sa pag-iingat mo sa bawat isa na kami po'y nakarating ng safe po dito sa kawayan, Panginoon. At ganun din Lord, salamat sa nagkaloob po at naganda ng pagkain aming pagsasalusaluhan sa gabing ito. Nawa Panginoon, basbasan mo ang pagkain ito na siyang maging kalakasan ng aming katawan upang nang sa ganon Panginoon, meron kaming ipangbabawing lakas para sa trabaho namin o sa anumang gagawin namin sa araw ng bukas. Tulungan mo kami Panginoon na maging maayos ang celebration na ito at magkaroon po ng kapayapaan katulad po ng pinangako po ninyo. Maraming salamat po Panginoon at itong natin dalangin namin in Jesus' name. Amen. Sige, pwede na po kayong kumain.